Anti-Public Intoxication Law, mahigpit na ipinatutupad sa Pangasinan alinsunod sa kautusan ng DILG. May ulat, Sandy Salvacio. Inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga lumalabag sa curfew hours at pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. Sa ilalim ng Anti-Public Intoxication Law at mga lokal na ordinansa ng LGU, maaaring hulihin o pagmultahin ang sinumang nakainom ng alak at nanggugulo sa publiko. Bawal din ang paglalatag ng mesa at silya sa kalsada upang doon uminom. Paggamit ng videoke ng lagpas alas 10 ng gabi at nakatopless na mga lalaki sa lansangan. Nagiging ugat daw kasi ito ng gulo sa lugar. Bagamat hindi na bago ang kautusan, mas pinaigting pa sa Pangasinan ang pagpapatupad nito. Katulong po dyan ang ating mga chief of police na maglunsad po sila ng proper dissemination po sa pag-implement po natin. Gayunman, ayon sa ilang barangay ng Dagupan City, kulang pa raw sa ngipin ang implementasyon. Hindi yung mga iba gigisingin or magpapapicture lang for accomplishment. Yan po yung katotohanan po na talagang dapat po sana pag pumunta ang pulis, sasamaan yung mga tanod na umikot. Humihingi pa ng karagdagang tulong at paglilinaw ang mga barangay council sa mga otoridad dahil hindi raw malinaw kung anong parusa o multa, lalo sa mga paulit-ulit na lumalabag sa kautusan. Pero in real talk, paano naman kayo mga barangay officials? Sana may ano yung mga bata? Yung magulang ba talaga paparusahan? Kasi kung minsan yung mga bata wala na, matitigas ng ulo talaga. Nangako naman ang Dagupan City Police Office na tututukan ng pag-iikot sa lahat ng barangay at palalakasin pa ang police visibility. Humanitarian consideration na si Tayin, pero pag matigas ang ulo natin at ulo nila, ihuli natin sila tapos ibibigay natin kung magkakulang penalty pa sa kanila. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.